espesyalista sa bata. Ang tawag doon, pediatrician. Yan ang gusto nating ilagay dito sa GMA. Kukuha tayo ng pediatrician para masigurado natin na ang mga bata, pag magkakasakit, totoong pediatrician ang titingin sa kanila. Kalawa, na espesyalista na kukunin natin sa panahon na manunungkulan, si Atty. Angie at si Bong Sevilla, internist or internal medicine. Sino ba sila? Sila yung mga doktor na titingin sa mga edad 20 pataas. Anumang sakit ang meron, sila ay makakapaghatol o makakapagreseta ng tamang gamot sa mga pasyente na yan. Yan ang ikalawang doktor na ilalagay natin sa Carsigma dito sa bayan ng GMA. Ang ikatlo na espesyalista na kailangan natin, ito ay sa kasalukuyan hindi nakikita ang pangangailangan, pero marami ang nangangailangan ng isang espesyalista na to. Alam nyo kung ano yun? Psychiatrist. Bakit? Marami sa kababayan natin, sa aking karanasan, sa maraming lumalapit sa akin ng mga libreng gamot, maraming pasyente na dumadaan sa state of depression. Ano yung depression? Akala natin, yung isang tao pag malungkot, simpleng malungkot lang. Bakit may mga tao nakikita kayo naglalakad sa kalsada, wala sa sarili? May mga nakikita kayo na mga tao na nasisira ang ulo. May mga nakikita kayo na mga pasyente na nakikita nyo na lang sa kalsada, pakalat-kalat. Ito yung mga tao na nagsimula sa depression dahil walang tumingin sa kanilang espesyalista, walang nagreseta ng tamang gamot sa kanila, kaya sila nagkaganon. Sa panahon ng pandemya na sumapit dito sa ating bayan, maraming pamilya, maraming individual ang dumaan sa state of depression. Isa yan sa tinitignan natin na dapat bigyan natin ng solusyon at bigyan natin ng lunas. Kaya po, kukuha tayo ng isang psychiatrist na tutulong sa maraming tao dito po sa bayan ng GMA. Kaya po, pagkatiwalaan niyo po kami, alam po namin kung ano yung ginagawa namin, alam namin kung ano yung sinasabi namin. Ako po, bilang isang tao, bilang isang individual na nasa hanap buhay ng gamot, alam ko po kung ano yung mga lunas na pwede nating ibigay o pangangailangan ng mga kababayan natin. Kaya po, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po si Atty. Angie Paicana, tulungan niyo po si Vice Mayor Bong Sevilla. Sa panghuli, upang masustain natin, mabigyan natin, madagdagan natin yung pondo natin para sa mga sinasabi ko, kailangan maghanap tayo ng mga pagkakakitaan na magdadagdag para sa income ng ating bayan. Ano po yung tinutukoy ko? Alam nyo po, ang bayan natin, meron po tayong mga negosyo. Ang ating munisipyo, marami po. Alam nyo po yung Magra? Magra, namamalengke kayo sa Magra? Alam nyo po ba yung Magra, yung palengke? Pag-aari po ng GMA yan. Munisipyo ang may-ari niyan. Sa ngayon, yan po ay pinapatakbo ng Magra Development Corporation. Yun po ay isang private company. Kaso po, si Magra, inuupahan niya sa atin yung palengke. Ang laki ng palengke, napansin ninyo, ang laki. Nandun yung Super 8. Super 8, nagbabayad ng upa kay Magra Development Corporation. Yung FC Home Center, yung appliances doon, na tindahan, nakita nyo, umuupa rin yun kay Magra. Tapos po, sa loob ng palengke, higit 1,000 ang pwesto doon. Lahat ng mga vendors nagbabayad kay Magra Development Corporation. Ano po ang punto ko rito? Yung Magra, isang malaking kumpanya, siya po, inuupahan niya sa ating munisipyo ng 1.9 million a year. 158,000 sa loob ng isang buwan.
Napakaliit po nun. Bakit ko po nasabing napakaliit? Napakalaki po ng palengke. Tapos yun lang ang pumapasok na income sa atin. Ano po ang solusyon natin para mas malaki ang pumasok sa bayan natin? Sa panahon na magsisilbi, si Atty. Angie Paicana at si Bong Sevilla, kasama ang buong Team PS, kukunin po natin ang palengke. Hindi na po sila ang magpapatakbo. Tayo na, munisipyo na. Alam nyo, kapag tayo nagpatakbo, magkano ang papasok na income sa bayan natin? Hindi na po 1.9 million sa isang taon. More than 14 million a year ang papasok sa bayan natin. At yan ang gagamitin natin upang dire-diretso natin maibigay ang mga serbisyo at libreng gamot na ipinapangako ni Atty. Angie at ni Bong Sevilla. Marami pa po tayong kayang gawin. Hindi po natin sinusukat ang kakayahan ng ating katunggali. Pero sa aming karanasan, ako po, sa aking experience, na-apply ko na po sa sarili ko kung paano mapaunlad ang aking personal na buhay. Kung paano ko natulungan ang aking pamilya at kung paano ko tinutulungan ang maraming tao dito sa ating bayan. At yan ang gagamitin natin upang ang GMA magkaroon naman ng mga bagong leader na talagang magbibigay ng maayos na serbisyo sa bayang ito. Sa inyo pong lahat, ako po ay lumalapit sa inyo, nasa sa inyo po, kung kayo po ay handa na sa tinatawag nating pagbabago. Alam po namin na gasgas na ang salitang pagbabago. Masyado nang gamit na gamit ang pagbabago, pero dapat iisipin natin, yung pagbabago, permanente po yan eh. Wala po tayong magagawa dyan. Ang tangi lang nating magagawa ay yakapin natin ang pagbabago. Dahil sa pagbabago na yan, maaari makikita natin, mararanasan natin yung tunay at gusto nating mangyari para sa bayan natin. Sa inyo pong lahat, ako po si Vice Mayor Bong Sevilla. Sana po, maaari nyo po bang mahalin bilang inyong magiging bagong Vice Mayor? Sa aking panghuling tanong, maaari nyo po bang pagkatiwalaan ang isang abogada na mamumuno sa bayan ng GMA na si Mayor Atty. Angie Paicana? Maraming salamat po. Pasensya na po kayo at umaasa po kami na kahit papaano kayo po ay nabigyan ng linaw sa mga nais naming mangyari. Umasa po kayo, si Bong Sevilla po, lagi pong maglilingkod ng tapat sa bayan ng GMA. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sumuli po ang ating magiging Vice Mayor Bong Sevilla. At syempre po, bago po magsalita ang magiging mayor sa bayan ng GMA, bibigyan po muli tayo ng isang pampasiglang bilang na ibibigay po sa atin ng Paicana's Dancers. Let's give it up for Paicana's Angels! Ayan, muli palakpakan po natin ang Paicana's Angels 2.0!
number 4 sa balota. Bong Sevilla, 1 Vice Mayor, number 3 sa balota. Chica Abue, 4 Councilor, number 1 sa balota. Jessie Ferrer, 4 Councilor, number 6 sa balota. Aisa Gutierrez, 4 Councilor, number 9 sa balota. Richard Lara, 4 Councilor, number 12 sa balota. Derek Paicana, 4 Councilor, number 20 sa balota. Joey Suarez, 4 Councilor, 25 sa balota. Renan Duatis, 4 Councilor, number 27 sa balota. Mike Pirata, 4 Councilor, number 29 sa balota. Angie, Angie, Ana, Angie, Angie, Ana. Number 4, iboto pa sa pag-mayor. Angie, Angie, Ana, Angie, Angie, Ana. Number 4, iboto pa sa pag-mayor. Suportahan ang rescue Teka lang. Para pong lumipad yung puso ko dun sa mga pinagagagawa nila. So once again po, Paicana's Angels 2.0! Ayan, grabe po, buhay na buhay pa po ang FBI dahil sa pinagagagawa ng mga dancers po ni Mayor Attorney Angie Paicana. At syempre po, huwag na po nating patagalin pa. Ang pinakahuling magbibigay po ng mensahe sa ating lahat ay ang magiging mayor sa bayan ng GMA. At alam ko naman pong kilalang-kilala po natin siya sapagkat siya po ay kasalukuyan po nating vice mayor. At napakarami na rin pong programa, proyekto at serbisyo ang naibigay niya sa bayan ng GMA. Ang abogada ng bayan na magiging alkalde ng bayan, Mayor Attorney Angie Paicana! Abogada, siya ng bayan, mahal ng masa. Mamamayan, ang laging Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po kanina, akala ko walang tao. Nung pala pagtayo ko, marami pala. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Nadidinig pa po ba ako? Ayan, magandang gabi po. Una po gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga leaders ng Team PS dito po sa FPR, sa ating pong Kagawad Ugay, Kagawad Lorenzo, Kagawad Medina, Kagawad Bondesto, tsaka si Kagawad Pido. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga leaders ng Team PS dito sa FBR na nagtulong-tulong upang gawing posible ang pag-iimbita sa inyong lahat dito po sa aming caucus sa inyong lugar. Galing na po kami doon sa phase 1 and 2 nung nakaraan. Ngayon po, kayo naman ang aming dinalaw. Balita ko po, galing na po dito yung aming kalabang team, galing na po sila dito at pangunahin sa kanilang mga sinasabi ay si Attorney Angie daw at karamihan sa Team PS ay hindi mga taga-GMA. Alam niyo po, ang bagay na po na yan, dapat pag ninilay-nilayan nilang mabuti bago nila sinasabi. Alam niyo po si Attorney Angie, 1975 pa lang ang aming pamilya, ibinagsak na dito sa GMA. Katulad ninyo, katulad ng sitwasyon ninyo, nung inilipat at ibinirelocate kayo dito, si Attorney Angie, nirelocate din ang aming pamilya mula sa Tondo. Ako po ay taga-Balot sa Tondo. Doon po ako pinanganak sa isang maternity na lying-in doon po sa Tondo. 2 taon po ako nung kami po ay mailipat dito. Kaya po si Attorney Angie since 1975 hanggang sa kasalukuyan ay taga-GMA at ang aking domicile, sa batas kasi ang tawag doon domicile. Ang ibig sabihin ng domicile, saan man ako mapadpad, saan man ako ibang lugar na magkaroon at makabili ng iba't ibang bahay, ang aking domicile, ang aking tirahan, ang aking tahanan, mananatiling sa GMA lamang. Ang sabi po nila,
Hindi yan taga GMA kasi may bahay yan sa Santo Tomas, Batangas. Totoo po, si Atty. Angie may maliit na bahay sa Santo Tomas, Batangas. Kaya ako may bahay doon, inutang ko po yun sa Pag-ibig. Hindi ko po ikinahiya ang bagay na yon. Sino po mga friends ko sa Facebook dito? Kung meron po akong friends sa Facebook dito, alam ninyo na ang tinurn over yung maliit na bahay na yon kay Atty. Angie, ipinost ko po sa Facebook. Ipinagmalaki ko po sa lahat ng taga-GMA na meron po akong nautang na bahay doon sa Santo Tomas. Bakit ko ipinagmalaki? Bakit hindi ko ikinahiya? Kasi po pinagpaguran ko po yun, pinagsikapan ko po yun, ibinigay ko po ang pawis at dugo para makapagpundal ng maliit na bahay sa Santo Tomas para sa aking pamilya. Alam niyo po kung bakit ako kumuha ng bahay doon? Yung tatay ko po kasi ang laging nagsisimba sa Padre Pio sa Santo Tomas. At pinangarap ko po na makakuha ng maliit na bahay doon para naman kung magsisimba ang tatay ko sa Padre Pio every week, meron po siyang isang maliit na bahay na matitirhan, mapagpapahingahan pagkatapos niya magsimba bago po siya magsimba. Masama po bang mangarap para sa pamilya natin? Masama po bang mag-ambisyon na makapagpundar na kahit papano para sa ating mga pamilya? Sabi pa nila, hindi taga-GMA si Atty. Angie kasi may bahay sa Washington. Huwag po kayo mag-alala, hindi sa Amerika yon. Sa Dasmariñas lang po yon. Ako po ay may bahay sa Washington Place sa Dasmariñas. Ito po ay isang eksklusibong subdivision sa may Dasmariñas, sa pagitan po ng Silang at Dasmariñas. Ang bahay na po na yon ay aking inutang sa isang developer dahil gusto ko, dahil noong 2019 pa po, ang lahat ng aking mga anak nag-aaral sa Dasmariñas lahat. Wala pong anak ko na nag-aaral sa loob ng GMA. Simula na maging konsyal po ako, inilabas ko po sa GMA ang pag-aaral ng aking mga anak kasi alam ko po na yung pinasok kong buhay, yung pinasok kong mundo masalimuot at ayaw ko pong madamay ang aking mga anak doon. Kaya po lahat ng aking mga anak, simula nung maging konsel ako ng bayan, sa Dasmariñas ko pinag-aral. Kaya noong 2019, nagkaroon ng oportunidad, ako po ay nangutang ng bahay doon sa Washington Place. Sa mga friends ko sa Facebook, nung itinurn over ng developer ang utang na bahay na yon, ipinost ko rin po sa Facebook. Ipinagmalaki ko pa rin po sa inyong lahat. Hindi ko itinago, hindi ko ikinahiya. Bakit? Pinagpaguran ko po yun, pinagsikapan ko po yun, at pinangarap ko po yun para sa aking mga anak. Hindi porke hindi tayo gabi-gabing natutulog sa GMA, hindi porke hindi tayo laging nag-aalmusal sa GMA, hindi porke hindi tayo laging naghahapunan sa GMA, hindi na ibig sabihin na ikaw ay hindi na taga-GMA. There is such a thing sa batas as domicile. My domicile will always remain in GMA. Ang aking mga magulang nasa GMA. Ang aking mga kapatid nasa GMA. Ang aking law office nasa loob ng GMA. Ang practice ng aking profesyon bilang isang abogado nasa loob ng GMA. Ang aking negosyo nasa loob ng GMA. Ako po ay nagtataka sa aking mga katunggali na hindi nila inaamin sa inyo na may bahay din sila sa labas ng GMA. Hindi nila kayang ipagmalaki sa inyo na may mga tirahan din sila sa labas ng GMA. Pwede nating itanong, bakit kaya? Bakit si Atty. Angie ipinagmalaki sa lahat, hindi itinago sa lahat na may mga bahay siya sa labas ng GMA? Bakit sila hindi nila magawang aminin sa inyo na may tahanan, tirahan din sila sa labas ng GMA? Napapatanong si Atty. Angie. Kaya siguro hindi nila kayang ipagmalaki dahil yung ibinili nila ng bahay sa labas ng GMA, nakaw sa gobyerno. Malinaw po yun, si Atty. Angie taga-GMA at nananatiling taga-GMA. Si Vice Mayor Bong Sevilla, sabi nila taga-Dasma rin. Alam niyo po,
si Vice Mayor Bong Sevilla, sa maraming lugar, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maraming bahay. Hindi lamang po sa Dasmariñas. Bakit? Si Bong Sevilla, isang negosyante at kasama sa kanyang negosyo ang pagpapaupa ng mga bahay. Kaya ang daming bahay nito sa kung saan-saan. Pero, the same goes with Bong Sevilla. Ang domicile ni Bong Sevilla, saan man mapadpad, saan man dalhin ng kanyang negosyo si Bong Sevilla, mananatili ang tahanan niya sa GMA pa rin. Kaya sana po maging malinaw ang mga bagay nito. Mahirap po sa pamumulitika na ang lagi nating sasabihin tuwing haharap tayo sa tao, kung hindi natin sisiraan ang ating kalaban, magpapaawa tayo sa tao. Alam niyo po, sa lahat ng klase ng debate, sa lahat ng klase ng pakikipaglaban, ang pinakapangit sa lahat, yung appeal to the emotion. Alam niyo po yung appeal to the emotion? Yung gagamitin mo ang emosyon na nakikinig sa'yo para panigan ka. Yung gagamitin mo yung puso na nakikinig sa'yo para panigan ka. Hindi mo ginagamit ang kalakasan mo para panigan ka ng kapwa mo. Sabi niya, nandito siya, tinatapakan namin ang kanyang pagkatao, niyuyurakan namin ang kanyang pagkatao, sinisiraan namin siya. Si Atty. Angie, kahit kailan umentablado, hindi ako nanira ng kalaban ko dahil hindi yan ang panuntunan ko sa pamumulitika. Ang panuntunan ko sa pamumulitika, ibebenta ko sa inyo ang kalakasan ko, hindi ang kahinaan ng aking kalaban. I don't have any problem kung nag-Japan siya dahil ang dami kong kaibigan umunlad ng buhay dahil sa pagja-Japan. I don't have any problem kung sasabihin niya nagkamal siya ng limpak-limpak na salapi dahil sa kanyang pagja-Japan. Good for her. Natutuwa ako at masaya ako para sa kanya kung totoo nga yun. Alam niyo po, nakakalungkot isipin na pag bumaba sila sa tao, sasabihin nila sinisiraan sila. Pero ang katotohanan, wala silang ginawa kundi siraan si Atty. Angie, kundi yurakan ang pagkatao ni Atty. Angie. Sa mikropono at sa social media, wala na po silang ibang ginawa. Araw-araw ni ginawa ng Diyos. May post sila sa isang FB page. Ang pangalan ng FB page, Barangayan sa General Mariano Alvarez. Ang FB page na yon, ang mga administrator o ang mga admin ng FB page na yon, yung anak ni Archie Zambrano, yung isa si Glenn Fontanilla, yung isa si Pike Peñano, sila ang mga administrator nung FB page na yon kung saan araw-araw na ginawa ng Diyos, sinisiraan nila si Atty. Angie, sinisiraan nila ang Team PS. Pakita mo namin, isang halimbawa lang, ito ang pinaka-latest yata sa kanilang mga paninira kay Atty. Angie. Ang sabi nila, nakita niyo po, Barangayan sa General Mariano Alvarez. Yan po yung FB page na yan. Araw-araw po, ang nagpo-post dyan ng isang account, ang tawag doon sa account niya, Tiga GMA. Fake account. Ano ang sabi dyan? Hala, si VM Paicana may utang na 200K sa GMA Garden of Memories. Nakalagay sa mga nakalibing doon, charge to the undersigned. Mali po yan. Sa sulat ko, charge to the undersigned kasi yun ang tamang grammar. Pati grammar nilang mali. Yan ba ang iboboto nyo? May utang at higit sa lahat, madaming kaso na hindi na ipanalo. Ganyan nila ako libakin sa social media. Araw-araw po yan. Ganyan ang ginagawa nila. Sabi nila may utang akong 200,000 sa Garden of Memories. Totoo po yun. Totoo po yun. Bakit nagkautang si Atty. Angie sa sementeryo ng GMA? Dahil hindi ko po kayang tiisin yung mga mamamayang taga-GMA na hindi kayang magpalibing ng kanilang mga mahal sa buhay. Na kahit magkautang-utang ako, kahit malubog ako sa utang, hindi ko sila kayang tiisin, hindi ko sila kayang tingnan lang dahil may magagawa ako. At kahit na utang yun, may ginawa ako para matulungan ang kapwa ko.
Totoong-totoo, may utang si attorney. At kung uulitin yan at mangyayari ulit yan, mangungutang ulit ako para mabigyan ng serbisyong dapat at sapat ang mga mamamayan natin. Ang sabi nila, wala daw po akong pinanalong kaso. Nung kasama ko pa po si Mayor Echi, nung ako pa po ang legal counsel niya, 21 kaso ang hinarap namin ni Mayor Echi. Sa 21 kaso, walang natalo. Kaya nakakalungkot pong isipin, nahaharap sila dito, they will appeal to your emotions at palalabasin siya ang kaawa-awa. Pero ang totoo, araw-araw, nakakaawa na si Atty. Angie sa ginagawa nila. Kaya sana po, maging mapanuri po tayong lahat, maging mapag-aral po tayong lahat. Bigyan natin ng pagkakataon yung bayan natin ngayon. Bigyan natin ng chance yung bayan natin ngayon. May opportunity po kayo ngayon na mamili ng mga bagong leader sa bayan natin. Mga kababayan ko rito sa FBR, tayo po ngayon lang may abogado na tumatakbo na mayor sa bayan natin. First time sa history ng GMA na may isang abogado na tumatakbong mayor. Ang maganda pa po, yung abogado na tumatakbong mayor, ang katandem si Bong Sibilya. Si Bong Sibilya na isang magaling na negosyante, mahusay na ekonomista. Tanungin niyo po yung inyong sarili. Tanungin po natin yung ating mga sarili bago tayo magdesisyon. Paano kaya kung ang mayor namin abogado? Paano kaya kung ang vice mayor namin isang magaling na ekonomista? Saan kaya nila kayang dalhin ang bayan namin? Pag magdedesisyon tayo, let us look at the bright side. Let us always look at the bright side kung abogado ang mayor nyo. Let us look at the bright side kung isang ekonomista ang vice mayor nyo. Bigyan nyo ng pagkakataon yung bayan natin. Bigyan nyo ng tsansa, oportunidad ang bayan natin na mapamunuan at mapamahalaan ng ibang tao na may ibang kalidad sa pamumuno. First time, ngayon lang po ito, nakikiusap po ako. Itaas po natin yung kalidad ng mga leader sa bayan natin. Ibahin naman po natin yung kalidad ng mga leader sa bayan natin kasi baka pag iniba natin yung kalidad ng leader sa bayan natin, mas madali po natin maiaangat ang kalidad ng serbisyo para sa ating bayan. Alam niyo po, ang pagpili ng mga bagong leader sa bayan natin ay kaya nating ihalin tulad sa pagpapalit ng ating mga damit. Hindi po masama na magpapalit tayo ng damit natin, di ba? Hindi kasalanan kung magpapalit tayo ng mga damit natin. Kung yung damit nating suot-suot ngayon, may amoy na. Kung yung damit nating suot-suot ngayon, butas-butas na. Kung yung damit nating suot-suot ngayon, puro naman siya. Hindi po kasalanan, lalong hindi masama kung papalitan po natin ang ating mga damit. Tayong mga Pilipino tuwing magpapalit ng damit, lagi nating sinusukat muna lalo kung bago yung ipapalit natin. Ang pakiusap po ni Atty. Angie, ni Vice Mayor Bong Sibilya, baka naman po pwedeng isukat nyo kami. Baka po kasi kami yung saktong-saktong pamalit ng inyong mga damit ngayong darating na halalan. Daming problema ng bayan natin. Alam ko naman pong nararamdaman nyo yun. Nararamdaman nyo po ba yung problema ng bayan natin? Dito na lang, yung amoy ng basura. Pinagtitiisan natin. Kanina nga akala ko hindi magkakatao sa banda doon kasi medyo nag-iwan yung amoy ng basura. Pero masaya po ako ngayon na nagtitiis kayo sa naaamoy natin. Huwag kayo mag-alala. Sabi nila, pag maraming umaamoy, maraming sumusinghot, mauubos din daw po yan. Diba? Kaya sabay-sabay natin singhutin. Ubus na ba? Ubus na. Alam niyo po, nung nakaraang taon, makailang ulit tayong natulpo. Napanood niyo po tayo sa tulpo, sa investigador. Alam niyo po, kung susundan niyo nga po yung palabas na tulpo, doon niyo masasalamin kung ano ang mga suliranin ng bayan natin. Una tayong natulpo dahil sa tubig, di ba?
sa problema sa tubig, may nagre-reklamo dahil walang tubig. Sabi ng mayor natin nung na-interview siya kay Tulfo dahil sa tubig. Kasi po mahina yung kuryente, mahina yung power, kaya hindi nakakapag-distribute ng